Welcome back to Good Morning, Boss. Just alala mo ng mga bata tayo, ang hilig-hilig natin mag-field trip sa mga museums. Yes. Oo. May mga ilaw. That's right. Pero ito nakakatawa kasi very interactive tong bagong museum na pinuntahan ng ating kaibigan na si Joe Tamesis, ang Lights and Sound Museum. Lahat ng yan sa Joe on the Go. Good morning, boss, and happy Independence Day. Let's take a walk through history dito sa Light and Sound Museum sa Intramuros, Manila. Ako ang inyong magiging tour guide para sa araw na ito. So sit back, relax, and enjoy the show. Let's go! Mayaman ang kasaysayan ng Pilipinas. Bago pa sumailalim ang bansa sa kolonya ng Espanya noong ika-16 na siglo, dumaraan na ang ilang mangangalakal na inchik sa Pilipinas para makipagpalitan ng produkto sa mga pinakamakasaysayan lugar sa bansa. May isang museum na magbabalik sa atin sa nakaraan upang mas makilala pa ang ating kasaysayan. And I am here with Manager Miss Trixie Maningas. Good morning, Miss Trixie. Good morning, everybody. Okay, so Miss Trixie, Lights and Sound Museum, ano bang pwedeng makita dito? We have the pre-colonial era, the colonial times, and yung life and works of Jose Rizal. Makikita mo kung paano ang mga Pilipino nung unang panahon, nung wala pa ang mga Espanyol. Meron na beauty spots, meron na yung Banawe Rice Terraces, meron na ring trading nung time na yon between Filipinos and the Chinese. Unang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa dayuhan, yung battle in Mactan between Magellan and Lapu-Lapu. Ano namang meron doon sa Spanish occupation area? Doon kasi makikita yung scale model of Intramuros, kung ano yung nangyayari ng panahon na yun. Tapos yung galleon trade. And of course, nandito din yung life and works ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Right. Dalawang libro niya, yung Noli Me Tangere at saka yung El Filibusterismo. You're going to see po yung mga characters. Gumagalaw po itong mga ito kasi meron ng animatronics and robotics po na involved. Hanggang po dun sa mock trial, hanggang dun sa execution, meron din po tayo. Ngayon na Independence Day, halaga ang history para sa atin, especially sa isang bansang katulad ng Pilipinas na nakaranas ng pananakop ng mga dayuhan in the past? Kasi hindi natin malalaman kung saan tayo patutungo kung wala po yung history natin. Pag alam po natin ang history ng bansa natin, alam na natin kung ano yung mga dapat nating iwasan para mas mabilis po yung pag-unlad ng ating bayang Pilipinas. So pag pupunta dito sa Lights and Sound Museum, usually magkano ba yung inaabot? Ang bayad po ng bawat tao is 150 pesos. We offer discounts for students. Kaya maganda rin po yun. Just to encourage them to come in with. That's from 9 to 6. Every day po kami ngayon. Pero pagdating po ng tag-ulan, magpapahinga po kami ng Lunes. So saan ba makikita itong Lights and Sound Museum? Dali pong puntahan ng Light and Sound Museum. If you're familiar with the pamantasan ng lungsod ng Maynila po, nasa likod lang po kami. Sana po i-encourage niyo po yung mga anak ninyo na mapanood. Sandali lang po itong show na to. Sana po maingganyo po kayo magpunta rito. Ipagmamalaki po natin ang ating show kahit po sa mga dayuhan. Pero maganda po yung alam po natin ang history natin, lalo't mga Pilipino tayo. Maraming salamat po. And mga boss, this is a very meaningful way to spend Independence Day or any other weekend. Ito pong muli si Joe Tamesis para sa Joe on the Go. Back to studio.